Ito dati sinihan din to, itong Chowking na to. Madalas tayo magsini dyan. So dito halos ganun pa rin, ano, nadagdagan lang. So Barangay 5 ito. Itong Mercury na to. Talagang mulat sa pulan dito na to eh. Sige po, tawid po. Ang daming magagandang alaala ng lugar na to mga buddy sa atin. Ayun, pasok tayo dito sa Cathedral. Ayun, may paradahan dito. At narinig na nga tayo sa San Sebastian Cathedral sa Lipa, at dini muna tayo sa may Plaza Independencia para dito tayo magpalipad. At ito nga, nakita natin ang ating mga kapulisan, kaya tayo ay nagpaalam muna at namigay na rin tayo ng mga stickers. Yan mga buddy, ang mga bago nating followers, mga Lipa City Police. At nakausap nga natin dito si Sargento at sinabi nga niya na posible na nasa 100 years ng mahigit yung puno ng Nara na yan sa may Plaza Independencia. Kasi nung high school pa lang nandyan na yung puno na yan, at dito kami lagi nagpa-practice ng mga sayaw noong kami ay pumapasok. Ayan, namigay tayo ng mga stickers kina Sargento para wag naman tayong makalimutan at mapanood din nila na nakasama sila din sa ating vlog. Tuwang-tuwa naman sila at kahit paano ay nakipagkwentuhan. Napakababait naman po ng mga pulis ng Lipa. Talaga namang ayan, ikinapit pa nga sa kanyang motor ang ating stickers. At ari na nga mga buddy, ang puno ng Nara din sa may Plaza Independencia na talaga namang daang taon na ang tanda nito, sigurado ako mga buddy. Hindi man natin makita kung anong eksakto dahil wala namang talaga nakalagay na marker, pero ayon nga sa mga nakausap natin ay nakagis na nila ang punong ito na talaga namang pinatatag na ng panahon. At pagkatapos ng mga buddy niyan ay tumungo naman tayo din sa may simbahan at silipin natin kung meron bang pagbabago. Talaga namang napakaganda ng loob na ring simbahan ng Lipa. At sa kauna-unahang pagkakataon mga buddy ay paliparan natin ang mismong syudad ng Lipa na kung saan ay napakalapit sa puso natin. At makikita naman ninyo kung gaano kaganda ang lungsod na ito, at ang bundok na nasa likod nito ay ang Mount Makulot, at ang maliit na burol naman ay ang Bigain Hill na ating pinuntahan noong isang araw. Napakalaki ng pagbabago ng Lipa City at halos ilang dekada rin na hindi natin napasyalan itong lugar na ito. Kaya panoodin natin kung gaano kaganda at kung gaano kalaki ang ipinagbago ng Lipa City sa pagdaan ng panahon. At ang nakikita nyo namang kabundukan ay ang Maliponyo Mountain Range na kung saan ay nagsisilbing pananggalang ng syudad na ito sa mga natural na kalamidad. At sa hindi naman kalayuan ay ang Mount Makiling ng Laguna. Sa mga hindi nakakalam, hindi itong orihinal na lugar kung saan itinayo ang Lipa. Noong 1605, natuklasan ni Don Diego de Salcedo ang isang komunidad ng mga magsasaka na nanirahan sa magandang kalagayang pang-ekonomiya sa Lake Bumbon o yung Lawa ng Taal na ngayon nga ay Tagbakin, Lipa City. Ang mga Augustinian sa kanila ay nagsimula ng isang relihiyosong misyon na tinatawag na kumbento ng San Sebastian sa Kumintang. Gayunpaman, napansin ng mga residente na lumiliit na ang land area residential at ang agricultural dahil sa pagtaas ng tubig ng Taal, kaya lumipat sila sa Balete. Ngunit ang site ay lumubog sa lawa noong 1754 pagkatapos ng pagputok ng Taal Volcano. Upang maiwasan ang katulad na pangyayari, nagpasya ang mga taong bayan na ilipat ang bayan sa isang lugar na malayo sa lawa at sa bulkan. Ayon sa alamat, napagkasunduan nilang magrosaryo habang naglalakad, at sa tuwing nasa dulo na sila ng ika-24 na misteryo, doon ililipat ang bayan. At naglakad sila pataas palayo sa lawa at bulkan. At sa pagtatapos ng ika-24 na misteryo, narating nila ang tinatawag ngayong mataas na lupa, ang pansamantalang poblasyon, at ang simbahan ay muling pinatira dito. Ang Lipa ay napapaligiran ng lungsod ng Santo Tomas sa Hilagang Silangan, ang lungsod ng San Pablo ng Laguna, at ang mga munisipalidad ng Tiaong at San Antonio, Quezon sa Silangan, ang mga munisipalidad naman ng Padre Garcia at Rosario sa Timog Silangan, at ang Ibaan at San Jose sa Timog Kanluran, ang mga munisipalidad ng Cuenca at Mataas na Kahoy at Taal Lake sa Kanluran, at ang mga munisipalidad naman ng Balete at Malbar sa Hilagang Kanluran.
Ang lokasyon ng lungsod sa isang lambak sa pagitan ng Malipuño Mountain Range at Mount Makulot ay ginagawa itong isang pananggalang para sa mga natural na sakuna. Ang dalawang bundok ang nagsisilbing harang sa panahon ng bagyo at ang Mount Makulot sa kanluran ang nagsisilbing kalasag naman sa panahon ng pagputok ng Bulkang Taal.